let's continue yung ating project One Piece. So, dun sa previous video natin, so we're already done dun sa pag-retrieve, no, nung records or data from Firebase real-time database. Okay? So, this time, so itong ating project One Piece, so lagyan natin siya class ng filtration or search, no? Para kung sakali man marami tayong records, so madali sa ating mag-locate nung records dun sa ating Firebase real-time database. Okay? So, just close nyo lang muna yung mga tabs na or mga existing tabs na naka-open dyan. Then, let's create a directory. Okay? So, i-point nyo lang yung inyong mouse dito sa resources natin. Okay, then just right click, new directory. Okay. For the name of the directory, so lagay lang natin menu. Okay. Then click nyo lang yung enter. So it will generate a menu folder. So ito yung from resource file natin. Okay. So i-hide muna natin tong ating devices. Okay. Then, let's create a new resource file. So, from this menu directory, diba? Then, new, then menu resource file. Then, for the XML file, so, lagyan lang natin yung search. Okay? Then, click OK. Yan. So, generate yan ng, of course, itong ating search.xml. Okay? Then, doon naman class sa drawable. Okay? So, dito. Okay? Create tayo rito ng vector asset. So, right-click, new, then look for vector asset. Okay? So, ito class yung gagamitin nating icon dun sa ating pinaka-search engine, no? So, click lang natin itong clip art. Okay, then look for search, no? So, meron tayong search icon na available naman dito. Okay, just simply select, then click OK. Then, for the name, so lagay natin dito ay search icon. Okay, then just simply click yung ating next. Okay, then, of course, yung ating finish. Okay? Finish. Yan. Okay? So, makikita natin dito yung ating search icon. So, ito yung ating gagamiting icon for the search engine natin. Okay? So, select natin tong ating search.xml. Then, yung ating view, split na lang natin. Yan, para makita natin dito. Okay? Yung, of course, yung ating interface, then yung ating code, no? So, dito class, no? Mag-add tayo rito ng item, no? So, lagay natin dito. So, item. Then, for the ID, lagyan muna natin siya ng ID. Then, for the ID name, lagay natin ay search. Okay. Then, enter natin dito. Then, for the icon, so, yung kinreate natin na icon.xml, yung kaninang in-upload natin. So, lagay natin dito ay drawable, no? Yung from drawable folder, yung ating kinreate kanina. Then, for the title, okay, so, lagay natin dito ay search, of course, no? Search na lang din. Then, for the show action, so, may pamimilian tayo dito. Always with text. So, gawin na lang natin always, no? Yan.
Okay, you can try naman yung iba, no? To explore nyo lang, no? Pero dito sa setup natin, always, no? Para laging nakikita yung ating search engine. Then, lagyan natin dito ng another action view class. Okay. Equals to Android widget. Ito, no? Search view. Okay. Then, i-close natin. Yan. Okay. So, hindi siya lumabas. Lagyan natin ng app. Yan. Yan. Okay. So, na-set na natin yung ating pinaka search engine. Okay, app. Tanggalin na siguro natin itong Android, no? Yan. Okay, so ito yung na-generate natin. Okay? So, next, open natin class yung ating main activity.java. So, hanapin natin dito yung ating main activity Java file natin. So, ayan. Then, doon sa pinakababa, no? So, meron tayong idadagdag. So, after nitong itong on stop. So, dito. Okay, be careful lang, ano? Baka kung saan malagay yung code ninyo. So, dito, nasa pinakababa. So, just simply right-click and look for the generate. Then, override method. So, yan. Then, i-search nyo or i-type nyo lang dito uh, on create option menu. On create option. Ayan. Option menu. So, ito. Okay. Select nyo lang siya. Then, click OK. Ayan. So, meron tayong ilalagay dito, no? So, once na load na yan, dun sa on create option menu. Okay, so ito yan. So, meron tayong mga i-type dito, no? Okay. So, let's start yung ating get menu, inflator, then inflate. Tapos, lagay natin r.menu dot search, then comma menu. Okay, yan. Then, lagay natin dito menu item. So, item is equals to menu dot find item r dot id dot search. Okay. So, i-import natin yung menu item natin. Yan. And semicolon dito. Okay. So, next natin, lagay natin dito yung search view, no? Type lang natin search view. So, yung name ay search view. Okay. Then, equals itong ating search view. Then, item dot get action view. Semicolon. So, nag-read na naman siya. So, import lang natin yung ating class. Okay. So, ayan. Search view. Small letter lang kasi. Ayan. Search. Ayan. Search view. Okay. Kompleto na ba? Then, next natin class ay enter lang natin dito, no? Okay. So, after ng ating item get action, so, meron tayong
i-import, no, na class or methods yung set on query text listener. Okay? So, lagyan dito search view, okay, that set on query text listener. Then, new search view. So, eto, i-ano lang natin itong method na to. Click lang natin. Ayan. Okay? So, kailangan lang natin itong mga methods na yan. Then, once na na-load na natin yung methods na yan, so, dun sa, ano natin, dun sa pinakababa, no? After nitong return, no? Return super. So, eto. So, baba natin dito, no? Oops. Let's check. Okay. So, after nung return, so, gawa tayo class dito ng method. Okay. So, for the method, so for the method, gawa tayo rito ng private void txt search. Okay. Then, string str, then open and close nung curly braces natin. Okay? Yan. Okay. So, so we have an error. Okay? Private void txt search. So, ilabas natin, ano. So, mali yung ating positioning dito, no. So, let's try dito. Ayan. Okay? So, sa labas nitong option. Okay? Okay. So, kanina kasi naipasok natin dito sa loob, ano. Separate, ano to, no? Separate method. Okay? Then, doon sa pinaka-taas, ano, kopyahin natin to. Itong part na to. Okay? Copy. Then, paste natin dito. Okay, yan. Okay? Then, may mga i-update tayo rito, no? So, dito sa part na to, itong after nung pirates, 'di ba? So, lagay natin dito ng dot. Okay? So, order by child. Okay? Then, dito class, dun sa order by child. So, dito natin kasi ilalagay kung ano ba yung field name na i-search natin. So, search tayo by name. So, ito yung ginamit nating name or yung field, no? Yung B name. Then, dito lagay natin that start at. Okay? So, yung start at natin, yung string, yung str, no? Okay, str. Okay. Then, lagay natin dito ng dot and at. Okay. So, and at. So, for the value, so, ulitin natin. Oops. Type natin and at. Tapos, lagay natin class dito ay, of course, yung str. Okay. Then, plus, double quote, yung tilde, yung tawag dito, ano, yung, oops, yung ganitong sign, mali, yung isa. Yan. Okay. So, parang ano yung class, ano, from to, no? Yung ginagawa niya, nilolocate niya. Then, comma, main model dot class. Okay. So, sana ay nakuha. So, ayan, adjust natin ng konti dito, no? Oops.
Yan. Move lang natin. Yan. So, ayaw na niyang ma-move na siya pa nga. Kasi, nag-straight lang siya. Siguro okay na nga yan. Okay. So, ayan. So, highlight lang natin, no, para makita nyo yung actual code dun sa video. Okay. Order by chat. So, kung gusto nyo mag-search in different, for example, for the power, so papalitan nyo lang ta. Okay. So, ayan lang yung papalitan ninyo instead of binning. Okay. So, ayan. Then, next ay dito, no? So, i-ano natin yung ating adapter. Okay? So, yung ating adapter, 'di ba, yung vMain adapter. So, kailangan kasi nating mag-refresh din, no, ng ating adapter equals to new main adapter. Then, lagay natin dito yung options. Okay? Semicolon. Okay, main adapter. Okay. That start listening. So, tinawag natin yung ating method, no? Yung start listening. Okay. So, yung banda rito, no? Tatawagin natin yan mamaya. Okay. Then, yung recycler view. So, eto. I-update din natin. So, ayan. Then, main adapter. Okay. So, let's see. Double check nga natin. Hop. Yung ating code. Okay. So, next, dun sa method kanina, so, yun dito, no? So, dito sa part na to, so, tawagin natin yung txt. So, tatawagin natin dito yung method, no? Search. Then, yung ipapasa natin, of course, itong query, no? So, itong query. Yan. Okay? So, tinatawag nitong method na to, ito. Okay. So, on query text submit, then, lagay din natin dito, no? Yung ating method, tawagin natin siya dito. So, ito ay query, no? Palitan natin to. Query din to. So, magkaroon man ng text change or submit, no? So, mag-e-execute yung ating method, which is ito. Okay? So, tama ba? Okay, double check natin. So, ito, tawagin niya yung method, query. So, dapat mag-e-execute to. Okay? So, let's try. Let's try yung ating code kung gagana. So, run natin yung ating app. Okay. So, ito yung ating search. So, let's try yung ating search ay key sensitive, no? So, kung uppercase, kung lowercase ay lowercase. So, let's try yung use of. Okay, so there you go. Mukhang tama naman, ano? Tama naman yung ating code. As you can see, no? Napipilter natin yung name. So, close natin. So, let's try. Let's try pa yung ating search engine. So, for example, kaya ba si Sanji? So, yung first letter yung kinukuha niya, no? Ayan, Vinsmoke. Sanji. No? Then, Frankie. Ayan. Then, si Monkey, the Luffy, si Zoro. O Roronoa siya, no? Roronoa Zoro. Okay? So, Chopper. Okay. Then, close. Ayan. So, ganun lang kadali naman,
mag-filter nung record doon sa ating Firebase. Okay? So, sana ay nakasunod. Then, for the next video, okay? So, let's try to put some edit and delete naman, ano? Para at least makompleto na yung ating project One Piece.